Gusto lang mangolekta ng renta ng may-ari. Hindi niya inaasahang sasalubungin siya ng tigre. Kamakailan, nakatanggap ang ospital ng isang pasyente na may kakaibang pinsala. Halatang puno ng malalaking gasgas sa katawan. Ngunit iginiit niya na ang maliit na pusa sa bahay ang kumamo sa kanya. Nakaramdam agad ng insulto ang babaeng pulis. Kaninong bahay ang may pasang may ganoong kalaking kuko? Ano ang pinalaki mo sa bahay? Ngunit bago pa makasagot ang lalaki. Pagkatapos ay mabilis na nagkaroon ng problema ang apartment na tinitirhan niya. Dumating ang may-ari na may dalang kontrata para humingi ng upa. Anyway, 4 months nang hindi nagbabayad ng renta ang lalaki. Patuloy na kumakatok sa pinto ang may-ari. Malinaw na may ingay sa kwarto. Pero kumatok ng tuluyan pero walang sumasagot. Bukas. Akala ng may-ari ng bahay ay nagtatago ang lalaki sa loob. Gamitin kaagad ang ekstrang susi upang buksan ang pinto. Pero pagpasok niya, isang magulong sala lang ang nakita niya. Nang nagdududa ang may-ari, biglang may mahinang ungol mula sa likuran. Napanganga siya. Isang tigre ang lumabas sa kwarto. Mabilis, natanggap ng 911 ang alarma. Sinabi ng may-ari ng bahay na siya ay inatake ng tigre. Ang kanyang mga binti ay bakat ng tigre at patuloy na dumudugo. Kasalukuyang nagtatago sa banyo. Matapos malaman ang sitwasyon, pinahanap muna siya ng operator ng tuwalya at atali ito sa kanyang binti para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay abisuhan ng fire brigade upang sumagip. Kasabay nito, dinala din ng itim na babae ang lalaki sa apartment. Ayon sa kanya, noong una ang tigre ay isang anak lamang, sinadya niyang palihim na palakihin ito bilang isang alagang hayop. Pero hindi ko inaasahan na may ganito pala. Hindi naman nila sasaktan, diba? Kung ako sa iyo, mas mag-aalala ako sa may-ari. Mahusay, hindi lamang walang pakialam ang lalaki sa may-ari ng bahay. Sa kabaligtaran, nag-aalala siya sa kaligtasan ng tigre. Nasa posisyon din ang kagawaran ng bumbero. Ang mga pulis na kumpleto ang gamit, direkta mula sa bubong na bumagsak. Ang iba ay naghihintay sa pintuan. Ngunit nang dumating ang mga pulis sa itinalagang palapag, wala nang makita ang tigre. Nasa maling palapag ka ba? Habang pinagmamasdan niyang mabuti, biglang grabe, nakakatakot ang eksenang ito sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang crowbar at agad na binuksan ang bintana ng kwarto. Sa oras na ito, narinig din ng may-ari ng bahay ang ingay. Pinaalalahanan siya ng operator na huwag buksan ang pinto. Gayunpaman, ang tigre ay hindi pa anesthetized. Ngunit sa hindi inaasahan, kumikilos na ang mga pulis sa labas. Ang may-ari ng bahay ay tulala sa sakit at mabilis na humingi ng tulong. Kaya aksidenteng nabuksan ang pinto ng banyo. Nang makita ang tigre na papalapit sa kanila, agad na nagpaputok ang mga pulis. Nataman lang ang puwitan ng tigre, hindi pa rin agad natamba ang tigre. This time tapos na. Ang anesthetic ay nangangailangan pa ng ilang segundo upang magkabisa. Sa sobrang takot ng may-ari ng bahay ay nakabuka ang bibig na halos malagutan ng hininga. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay nagkabisa ang anesthetic. Ang tigre ay bumagsak ng mahina sa lupa, at napakabilis na nahimatay sa lugar. Nahulog ito. Nagmamadaling pumasok sa silid ang mga emergency personnel. Maswerteng nakatakas sa kamatayan ang may-ari ng bahay. Pero sabi niya, hindi pinapayagan ang mga alagang hayop.